Araw ng Davao diyan ngayon, boss. Ngayon ba ang araw talaga ng Davao? Baka kaya kami pinatawag, to promote Davao. Baka naman gano'n. Kasi kung ipo-promote ang Davao wala namang masama. Maganda naman talaga Davao, eh. Totoo 'yun. Kung meron akong extra money dito ko gustong bumili ng lupa. Hmm. 'To sagutin natin, kayo na po, tulungan niyo ako sumagot. Berna 3719. Ang babait niyo naman, sinusuportahan niyo ang tamang mali, pinagtatanggol niyo ang masamang gawain. Oh, ano po sino pong nagsabi na yung tao ay mali, 'di ba? At sino pong nagsabi ng masamang gawain, 'di ba? Sino naghusga? Ayan, sagutin niyo si Berna 3719. Kasi ang masama sa mga taong ito, mapanghusga, mapanghusga yang mga 'yan. Wala pa namang court decision, 'di ba? Bakit yung PhilHealth, 'di ba may issue, 'di ba? Oh, bakit yung nahulihan na anak na marijuana, hmm. Maraming issue, eh. Church and state are separated. Maraming pari may anak, they only single out Kibuloy. This is discrimination against the pastor, 'di ba? Totoo naman, 'di ba? Kaya nga ako, hindi ko naman sinasabing walang kasalanan si Pastor Kibuloy, hindi ko rin sinasabing may kasalanan si Pastor Kibuloy. 'Yan ang stand ko diyan, okey? At kahit halimbawa makausap ko siya ngayon hindi ko alam, 'yan din ang sasabihin ko. Alam mo yung sinasabi ba't niyo pinagtatanggol yung mali, may kasalanan, teka muna, hindi pa napapatunayang may kasalanan si Kibuloy. An accused is considered innocent until proven guilty. But for the meantime, ito po lagi ang importante, but for the meantime, hindi niyo puwedeng labagin ang due process. For the meantime, hindi niyo puwedeng saklawan ang press freedom. Dapat ang bunganga ng mainstream media, ng mga vloggers, hindi pinubusalan. Press freedom po 'yun, 'di ba? 'Yun, hindi niyo maintindihan. Alam niyo, kayong mga panatiko, hindi niyo maintindihan yung nilalaban namin kay Kibuloy. Hindi ito about sa kaso ni Kibuloy, kung meron man siyang kasalanan na krimen o hindi, hindi po 'yun ang issue. Hindi. Ang issue dito, press freedom, due process. Bakit ba takot na takot kayong idemanda at gustong-gusto niyo sa Senado dalahin? 'Di ba, ang dali naman, eh. Naghahamon na nga yung tao, idemanda niyo na lang, dun sila sasagot, eh. Bakit gusto niyo sa Senado, 'di ba? At saka ako asar ako, ayoko talaga ng bubusalan ng media. Garcia Leo, siguro si Virus kaya gusto niya ari-arian ni Pastor Kibuloy. Hindi po natin alam, pero may hakbang na si Pastor Kibuloy diyan dahil kita mo naman, ginawa ng administrator si Duterte, si Tatay Digong. Glorious visitation. Dapat suportahan natin si Kibuloy ngayon kasi puwedeng mangyari sa ordinaryong tao, correct. Alam mo kung nagagawa nila 'yan sa isang makapangyarihang tao katulad ni Kibuloy, may may koneksyon, maraming miyembro, mayaman, 'di ba? Eh, paano ba tayong mga ordinaryong tao? 'Pag sinilipan ka talaga, naku. Eddie Dizon sabi, "Coach Ollie, huwag kayong mag-alala, safe kayo dito sa Davao, taga Davao ako." Pero alam mo pansin ko naman, mababait ang tao rito. Walang loko-loko, wala yung mga ano, magagalang, eh.
Nagkamali sila ng binangga nila, totoong magkaibigan alam mo 'to si PRRD, okey, ito napansin ko kay Tatay Digong. Si Tatay Digong hindi perpekto, may mali din 'yan. Pero si Tatay Digong, kita niyo ang loyalty. 'Yun ang difference niya sa iba, 'di ba? Si Kibuloy at si Sara pinakinabangan and yet iniwan. Si Tatay Digong iniiwan si Kibuloy ng iba, pero hindi iniiwan ni Tatay Digong si Kibuloy. Takot kasi ma-report agad mga tao diyan na hindi, 'yun nga, ako pabor ako sa gano'n. Kasi hindi mo puwedeng halimbawa sa Maynila lelembot-lembot ka ro'n, puro gano'n, hindi uubra. Gusto ko yung palakad ni Tatay Digong. Sabi dito, basahin natin yung sinabi ni Raymond. Bakit takot sa Senado pumunta si Kibuloy kung wala siyang tinatago? Hindi naman korte yun, yan Kung may makikitang rason para dalhin sa korte, dadalhin yan. Ang mali ay mali. Walang masama kung pupunta sa Senado, hindi po. Kasi nga, sa'yo na nanggaling, hindi korte ang Senado. So, wala ring karapatan humusga ang Senado. Ano ba ang purpose ng Senate hearing? In aid of legislation. Ang ginagawa ng mga iba diyang mga politiko, ang ginagawa in aid of election. Hmm. Gusto lang nila magpasikat para sumikat diyan sa ginagawang pang-eleksyon. Ma-promote sila. Kasi kung nanonood ka Raymond ng, mga Senate hearing at sa Kamara, hindi ka makakapagsalita diyan, binabara-bara lang. Nakita mo ba si Trillanes Mangbara? Nakita niyo ba kung paano binara si Ka Eric dun sa Kamara? 'Di ba? Nakapagsalita ba sila? Hindi, nung nagsalita pina-contempt. Hmm, correct, papahiyain lang si pastor diyan. At heto pa coach, napakamura ng bilihin namin sa Davao, yun. Kaya masarap diyan ang gusto kong babalikan yung tuna. Hihiyain lang sa Senado 'yan, naku. Tigil-tigilan nga nila. Sabi dito, 2014 Vice Mayor si Tatay Digong, andiyan mi sa Davao, nagbakasyon, kahit anong oras ka lumabas wala kang pangamba. Oh, sabi ni Arriba Pilipinas, kaya mong gawin 'yan sa Cavite? This oras, maganda kang babae halimbawa, maglakad ka? Oh. Ilocos Norte, kaya mong gawin 'yan? Sa Leyte, kaya mong gawin? This oras ng gabi? Hmm. Hindi, sa Davao may peace and order, 'no? Remember, our enemies are the CPP and PA. Sabi ni Esme, ngayon coach, kahit pangit, delikado buhay. Grabe ka naman. So, ibig sabihin kung baklang bungal ka, delikado pa rin mare-rape ka pa rin. Kasi ano 'yan, ipapahiya ka diyan, sa korte naman, nililitis ng maayos, hindi pahiyaan. Kung may mali, paparusahan. Sa Senado, hindi ka pa napapat hindi ka pa napapa hindi ka pa napaparusahan, hindi ka pa napapatunayang mali, napaparusahan ka na. Bakit? Pinahiya ka,